Muli po magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa pagkakataong binigay sa akin ng NCCA, no? Para makapagbahagi ng aking pag-aaral at kasabay ay pagpupugay para sa aking minamahal na profesor, si Dr. Florentino Ornedo. Sa pinamagatan ko to, ang agimat ng politikan at ang legasiya ng scholar. Iba't iba ang tingin ng mga kritiko at scholar sa panitikan. Maaaring ito'y pagsasalamin o refleksyon ng realidad, o kaya na may metaporikong pagtingin sa mundo. Magkakaiba man ang pagtingin dito, sa aking pakiwari, pinakamahalaga ay ang bisa o epekto nito sa tao, sa pagpapalawak at pagpapalalim ng kamalayan sa sarili, sa kapwa, at sa mundong kinabibilangan. Itong bisa o epekto ay ang parehong silbi na sinisiyasat ni Matthew Arnold sa kanyang salaysay na The Function of Criticism at Present Time. Sa pagtatasa ng mga kritiko sa ambag ni Arnold sa kritisismo, nakita nila kung gaano kalalim ang pagpapahalaga nito sa panitikan at sa pagdidiin sa silbing panlipunan na nagbubukas ng landas sa pagharap sa mga kwestyon moral. Kinikilala ni Arnold ang mas mataas na lubukan ng malikhaing kapangyarihan. Next please. O tinatawag na creative power kaysa sa critical na kapangyarihan o critical power sa literatura. Ngunit ipinaalala niya na ang dalawang bagay, na ang pagiging malikhain ay isang mawalang gawain. Ito ang pinakamataas na silbi ng tao, sapagkat ito ang daan sa paghahanap niya ng kaligayahan. Ngunit dagdag niya, kung ganito, lahat kundi man iilan ay mapagsasarhan ng kaligayahan. Next please. Next please, slide. Okay na. Previous slide, sorry. Ani Arnold, the groundwork of literary genius is a work of synthesis and exposition, not of analysis and discovery. Its gift lies in the faculty of being happily inspired by a certain intellectual and spiritual atmosphere, by a certain order of ideas, presenting them in the most effective combinations. Next, please. Sa ganitong landas ng pag-unawa, may papalagay na ang hiyas ng panitikan ay naroon sa taglay nitong magagawa sa tao, sa pag-uunlad niya sa kaligayahan at pakikisangkot niya sa mundo. Agimat ang nakikita kong pinakaangkop na salita na yumayakap sa ganitong taglay na kapangyarihan ng panitikan. Next please. Binigyang kahulugan ng UP Dictionary ang agimat bilang anting-anting. Isang bagay na pinaniniwalaang may kapangyarihang magligtas sa nagmamay-ari laban sa anumang kapahamakan. Sa kulturang Filipino, sa maraming anyo, nabibigyang hugis ang anting-anting. Mula sa mga kwento ng matatanda kung saan ito makukuha hanggang sa mga ipinagbibigay sa Quiapo. Una kong formal na natisod ang salitang agimat sa isa sa mga salaysay ni Rogelio Sicat sa aklat niyang Pagsalunga, Piniling Kwento at Sanaysay. Nagbabasa-basa ako noon ng kanyang mga akda dahil kabilang siya sa mga manunlat ng dekada 70 na ginagawan ko ng pag-aaral. Ipinaliwanag niya ang agimat ng ganito. Next please. Bawat batang lalaki, lalo na yung lumalaki sa baryo, aywan ko lamang ngayon na may transistor na at telebisyon, ay nakaririnig ng mga kwento tungkol sa anting-anting o agimat. Pinapangarap niyang magkaroon nito, lalo na kung siya'y mahirap na halos pawang pagkakait ang dinaranas. Napapangarap niya na masalubong niya sa daan ang isang ermitanyo na magbibigay sa kanya nito. Kaya naman, kung hating gabi ng Biyernes Santo, iniisip niyang pumunta kahit kinakabahan sa puno ng saging na may puso sa kanilang bakuran o sa kapitbahay. Malalagdag daw mula sa puso ng saging ang isang mutya, tila perlas, at iyo'y kailangan niyang madampot.
Ngunit bago niya madampot, makikipagbumumuno siya sa mga duwende, sa tikbalang at sa iba pang lamang lupa. At kapag napasa kanya ng agimat, lulunin lamang niya ito at hindi na siya makikita. Hindi rin siya tatablan ng espada o bala. Makatatakbo siya ng matulin at makalilipad, ngunit may kondisyon ang agimat. Sa mabuting pakay lamang ito magagamit. Kapag ginamit sa masama, mawawalan ito ng bisa. Maraming nakaalam ng ganong kwento ng paghahanap at pakikipagbuno sa pagkakamit ng agimat ng mga nangangarap sa pagbabago ng buhay at immortalidad na hatid nito at ang kakabit na kondisyon sa hindi paglalaho ng bisa nito. Sinususugan ko ang manunulat sa pananaw niyang hindi lamang nalilimitahan. Next please. Sa hangaring pang-individual ang binanggit niyang agimat. Mailalapat din ito sa pinagdaraanan ng paglikha ng akda o ng literatura. Hindi ito likhang biglang nariyan na lamang at hindi ito likhang walang sinasabi. Ayon nga sa teoristang si Terry Eagleton, literary works are not mysteriously inspired or explicable simply in terms of author's psychology. They are forms of perception, particular ways of seeing the world. Itong partikular na pagtingin sa mundo na matatagpuan sa panitikan na ayon sa kanya ay mahakang hindi lumalayo sa kung ano ang nananaig na panlipunang mentalidad na tinumbasan niyang ideolohiya ng isang panahon. Sa katutubong tulang, next please, ang sugat ay kung tinanggap, matatagpuan ang katotohanan ng sinasabi ng teorista. Ang sugat ay kung tinanggap, di daramdamin ang antak, ang aayaw at di mayag, galos lamang magnanaknak. Ang marikit na pananalihaga ng tula ay naghahayag din ng pagpapalagay nito sa pagtuturo ng mga katotohanang may direktang kinalaman sa buhay ng tao. Ang mga karanasang hindi mawawala sa buhay at ang pagpili sa desisyong higit na magpapaginhawa sa tao. Nang ibinigay nito ang larawan sa galos lamang magnanaknak, para itong nagbababala, warning, sa malalang sugat na hindi dapat hinahayaan ang pananahan sa tao. Nangangaral ang tula, ibaling o baguhin ang pananaw sa mga nangyayari sa buhay. Masisilip dito ang pinapangarap ng sinaunang bayan, mapakomunidad man o mapatao, ang landas ng kabutihan o hangarin sa ikabubuti ng lahat bilang ang ideolohiya ng kanilang panahon. May hawig ito sa agimat na tinutukoy ni Sikat bilang pagiging malay sa layunin, sa mabuting pakay lamang sa agimat o sa birtud din, sa ibang salita na nagsasaad ng katangian ng kabutihan. Ani Sikat, ang tunay na manunulat, next please. Okay. Ang tunay na manunulat, ang taal na manunulat, ay para ring may taglay na birtud o agimat. Ang natututuhan o natatago niya ay ginagamit sa mabuti, sa pagtatanggol sa inaapi, sa pagtutuwid sa kamalian, pakikipaglaban para sa katarungan, o simpleng pagdiriwang sa kagandahan. Ang panitikang likha ng manunulat ang nagsasakongkreto ng agimat na ito. May ganitong pagtingin sa taglay na agimat ng panitikan si Julian Cruz Balmaceda. Kahit pa man sa tingin ng iba ay makitid ito. Sa pagbaling niya sa Urbana at Felisa upang ipanlaban sa ipinapalagay niyang kanluraning pag-uugali at gawi na hatid ng Amerikanisasyon. Nilimitahan niya ito sa pag-igiit sa mga katangiang pamana ng nakaraan. Next please. Perceived as good manners na nawawala na sa mga kabataan. Sa konteksto
ng kolonisasyong Espanyol ayon kay Romulo Baquiran, ang Urbana at Felisa ay ginamit bilang isang anyo ng pagmamatyag, surveillance, panoptikon ng mga mananako. Ang itinakdang mga gawi na inilatag ng akda ay nagsilbing pantukoy sa mga nakapaloob o sumunod at sa mga hindi nakapaloob o sumuway sa balangkas ng kapangyarihan. Malayo ang pagsusuring iyon ni Baquiran sa pagbasa ni Encarnacion Alzona sa Urbana at Felisa sa sinulat niyang Ang Bisa sa Lipunang Pilipino ng Urbana at Felisa, na sinipat ng kritikong si Soledad S. Reyes, na naghayag ng pagpanig at nagsimento ng diskurso ng kapuri-puring karakter at katangiang Filipino, na umano'y hatid ng akda at siya namang sinusundang diskurso ni Balmaceda. Ani Balmaceda, sa panahong ito, ang ating mga lipunan ay pinamamayanihan ng mga bagong ugali at mga batas sa loob ng tahanan ay nabago na rin at natatangay na ng hangin ng bagong kabihasnan, ay nahatid sa ating dalampasigan ng bagong panahon. Ngayon, higit kailanman ay kinakailangang pagbalikan natin ang lumang kahapon sa manakanaka at upang tayo'y magubad pa ng panibagong bihis na dulot sa atin ng bagong uri ng pagsasamahan. Ang agimat ng akdang ito para kay Balmaceda ay sa pagiging instrumento upang ibalik ang mga tradisyonal na pagpapahalaga. Sina Alzona at Balmaceda ang matutukoy na naglinaw sa agimat ng Urbana at Felisa ayon sa tingin nilang pakay nito noong 1939. Next please. Sa sanaysay na ang pampanitikan, panlipunang kahalagahan ng 5 katha ni Genoveva Edrosa Matute, mga isang klasikong manunulat, ay sinuri ni Baltazar ang 4 na maikling kwento ng manunulat. Isa sa pinakamahusay na manunulat ng panitikang Filipino noong dekada 50. Ayon sa kanya, pagsusuri itong maglalahok at magpapahiwatig ng isang paghatol sa halaga at kabuluhan ng ligang sining ng manunulat. Nais mapatunayan ng nagsusuri ang masining na kakayahan ng panulat ni Jem at ang mahalagang konseptong naimbag nito sa ating lipunan. Mahiwatigan sa pahayag ang tiyak na nais hanapin ni Baltazar sa kanyang pagsusuri. Masining na kakayahan at ang mahalagang konseptong ambag sa lipunan. Itong palang pangalawa para sa akin ang bersyon niya ng agimat ng panitikan. Itinampok niya ang sumusunod sa bawat kwentong sinuroy niya. Binigyan ko po ng pagdidiin yung mga bahagi ito. Sa kwentong mabuti, ang pangit at di kanais-nais ay di dapat manatiling nakasadla sa kapangitan. Kailangang makita ang bulok upang maibukod sa sariwa at walang kapintasan. Mataas na pagpapahalaga sa kalagayang moral ay pinapahiwatig na nagsasalaysay. Nililibak na mayakda ang masamang hilig na nasusunod kapag nagkaroon ng kapangyarihan. Ipinakikilala rito ang katapatan at kataimtiman sa sinumpaan sa harap ng altar ng isang babaeng Pilipina. Nagbabayad din ang may utang. Bagaman nais igiya ni Baltazar ang kanyang pagsusuri sa kamalayang panlipunan, ang mga naitampok niya sa bawat kwento ay pawang nauugnay sa pagkilala at pagpili sa kabutihan o mabuting katangian ng pamumuhay na hindi nalalayo sa tradisyonal na pagpapahalaga ni Alzona at Balmaceda. Kahit dinanais niyang landasin ang pagsusuring sosyolohikal, ang mismong pahayag niyang nakahayag sa kanyang si Genoveva Edrosa Matute, sinulat ang kanyang tungkuling pang-edukasyon na nagsasangkot sa kanya sa paghubog ng kaisipang moral at espiritual na pinahalagan sa ating lipunan. Ito ang nagkumpirma ng pagkakatulad ng ginawa niya kina Alzona at Balmaceda.
Ganito pa man, para sa akin, hindi dapat maging allergic no, sa natagpuang agimat sa Urbana at Feliza, ni Alsona at Balmaceda, at sa agimat sa mga piniling kwento o piling kwento ni Matute ni Baltasar. Punta tayo sa anong agimat ng Laji. Sa aklat ni Dr. Florentino Ornedo, next please. Ni Dr. Florentino Ornedo na Laji and Ivatan Folk Lyric Tradition noong 1979, ipinahiliwanag niya ang kahulugan ng estruktura. Anya, okay, next please. Tama ba? Ito na, nandoon na po, estruktura. Okay. Hindi lamang, sabi niya, ang estruktura ay nauunawaan bilang ugnayan ng mga bahagi ng isang kabuuan. Hindi lamang estruktura upang mag-iwan ng impresyon ng paghahawig sa kaisahan na nagmula sa hindi sinasadya o aksidenteng pagtatabi-tabi o juxtaposition ng mga katakatakang pagdaragdag o suplementaryo. Kung kaya dagdag niya, ito'y isang kaayusang ang mga bahagi ang siyang umuhubog ng kabuuan. Ayon kay Aristoteles, ang estruktura ay kung paanong ang simula ay kaugnay ng gitna at ang gitna ng wakas. Sa pag-aaral sa Laji ni Dr. Ornedo, anya, bagaman hindi malay sa ganitong hayag na estetika ang tradisyon, matatagpuan ang padron o pattern ng pag-aayos ng awit sa tatlong bahagi. Ang simula, gitna, ang wakas ng Laji. Mainam na itampok, next please, yan, descriptive. Mainam na itampok sa tinukoy na simula ni Dr. Ornedo, anya ang deskriptibong klasifikasyon ng mga uri ng introduksyon na ginamit sa awit ay naghahayag ng una, deskriptibong introduksyon ng tagpuan, personal na sitwasyon ng tagapaglahad, speaker, direktang pakikipag-usap sa taong kinakausap o panawagan, apostrophe, pangungusap, ikatlo na interogasyon, ikaapat, deklarasyon ng tagapaglahad na mayroon siyang nakita, ikalima, pagpapahayag ng pinapangarap o wish, ikaanim, pagpapaumanhin o paliwanag kung bakit kumakanta ang mga awit. Kapansin-pansin sa mga halimbawa ng mga tinukoy niyang uri ng introduksyon, ang pagsasalamin ng karanasan at buhay ng komunidad. Next, please. Kinuha ko po yun sa versyong Ingles. Baka pong magkamali ako ng bigkas sa inyong wika. Opening lines of number 5. The sun has just risen above the hills of Tartang. Number 48. The sun is about to set over Agdak Cave. Number 59. When Adipasayaw pass under the eaves of your house. Number 33, I have become lighter than a basket of beaten cotton. And number 28, I am becoming fearful, for soon it will be Sunday, which is the feast of God. Subalit interesanting itampok na bukod dito, aglay rin ng iba pang uri ng introduksyon. Ang awit na wari ay may agimat, ang agimat ng Laji. Okay? Pagpapahayag ng isang pangarap, expression of wish. Sabi niya, makikita ito sa number 44. Would that the ancients had invented and bequeathed to us the martyrs on the seaport. And in number 93, I would that I could drink from the spring of knowledge. Samantala, isang pagpapaumanhin, an apology, o pagpapaliwanag kung bakit umaawit ang tagapaglahad o mga awit na paminsan-minsan ay ginagamit bilang panimulang awit kung sakaling makasugat ng damdamin ng mga nakikinig dahil sa hindi pagkaunawa ng tagapakinig sa intensyon ng mga awit. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Ornedo, numbers 22 and 41, I will sing so we won't quarrel among ourselves. We who are brothers to one another, parents to the rest,
And this is a small basket of scraps to be thrown to the winds. Next please. Ayon kay Dr. Ornedo, ang gitna ng laji ay hindi sumusunod sa structural progression na umaayon anya sa paliwanag ni Monroe Beardsley. Plot is an account of a person who forms a purpose and tries to realize it against obstacles. Sa halip na ganito, ang laji ay sa paliwanag ng scholar ay nakakiling sa logical structure. The progression of reasoning from premises to conclusions, whether inductively or deductively, from cause to effect or vice versa, arriving at rational clarity and certitude. Sana po tama yung bigkas ko. Dominayara kamo, do makarang atupon, sorry po, paumanin po sa bigkas ko. You are lucky, my older brother. You are lucky, my younger brother, because you went up a high mountain. Manayaken ang minusok do diabek dek adipong saran. But I went downhill into some deep crevice. Sa mga bahagi ito, makikitang tumutugon ang laji sa panlipunang gamit o silbi at naglilinaw ng panuntunang umaayon at tinatanggap ng komunidad na hindi otomatikong ikinakategorya bilang pangaral. Ito sa tingin ko ang agimat ng laji. Punta po ako sa ikalawang bahag. Next please. Ang legasiya ni Dr. Florentino H. Ornedo, scholar ng panitikan at kultura. Sa pagdiriwang ng ika-80 taon ng pagkatatag ng kagawaran ng Filipino ng Pamantasang Ateneo de Manila, nagbigay daan ito sa pagbabalik ng kagawaran sa mga gurong nagtayo ng matibay na muog sa wika, panitikan at kulturang Filipino. Marami sa kanila ay matagal ng retirado at ang ilan naman ay yumaon na. Subalit, walang dudang nakapag-iwan sila ng marka sa pamamagitan ng kani-kanilang espesyalisasyon tungo sa higit na pagkilala sa Filipino na ipinagpatuloy ng mga guro sa kagawaran ng henerasyong ito. Hindi mawawala ang pangalang Florentino Ornedo. Next please. Guro at scholar ng wika at panitikan at kulturang Filipino at kinikilala sa kanyang pagtatangi lalo na sa kulturang Ivatan. Ang aklat pagpupugay na isa sa mga sinikap kong mabuong proyekto ang nagsimento ng paniniwala kong hindi nananatili bilang limbag na produksyon ang lahat ng nagawa ni Dr. Ornedo. Next please. Ang kanyang legasiya ay matatagpuan sa naging impluensya niya sa mas nakababatang mga scholar sa iba't ibang disiplina sa loob at labas ng Pamantasang Ateneo. Magkukwento po ako na mas malapit, no? Teacher ko siya. Dalawang antas ang pagkakilala ko kay Dr. Ornedo, personal at profesional. Sa akin, siya ay si Dr. Ornedo. Sa kanyang mga kapanahon sa kagawaran, siya si Flor. Flor ang tawag po sa kanya. Iyan na madalas kong naririnig sa mga kahenerasyon niya. Nandito si Dr. Soledad Reyes, Dr. Peregrino, Nilita Escasa, Dr. Benilda Santos, at Ma'am Laura Katiwa. Hindi ko po kailanman tinangkang tawagin siyang Doc Flor o Flor. Hindi kami chubby, nakakatakot. No? Hindi ko maaalis sa sarili na teacher ko siya, professor ko siya, no? ng 4 na kurso sa grad school. 4 na subjects yun. Ganito pa man, sa alaala ko, lagi niyang ipinararamdam noon na maaaring tumawid sa ugnayang personal na maaaring mabura ang nosyon ng hierarkiya. Si friendly, si Dr. Ornedo. Senior faculty, full professor na siya noon. Ako, instructor. No? Noong mga panahon iyon. Veterano siya, neophyte ako. At kilalang scholar sa kanyang larangan, samantalang ako nagsisimula pa lang noon. Sa bawat pagpupulong namin, sa kagawaran, lagi po siyang may handog na pagkain. At ito ay madalas na espesyal niyang sardinas na bangus. Nagluluto po siya para sa kagawaran. Binabanggit ko kay Yumi, nung binubuo ko po itong bahaging to, medyo naiiyak ako
Kasi binalikan ko rin yung mga larawan. Sayang hindi ko nalagay dito yung mga pictures na kasama ko siya. Sabi ko, nakabaon sa mga album ko. No? Pero sabi ko, parang iiyak ba ako habang ginagawa ko yung parting ito para sa pagpupugay sa aking minamahal na profesor. So yun po yung tumatak sa akin. Lagi siyang may dalang pagkain at hindi to binili. Lagi siyang nagluluto para sa amin. Hindi kumpleto ang hapag kung wala ang kanyang inihanda para sa amin. Sa mga ganong pagkakataon ko nasaksihan at naunawaan ang malalim niyang pagpapahalaga sa kulturang Filipino. Kasi sinasabayan niya po ito ng mga personal na kwento at ng research work niya. O may free lecture po kami habang kumakain ng sardinas sa bangus. Okay? Dahil dito, nakilala ko siya bilang isang taong malalim ang hangarin sa wika, pagpapalaganap sa wika, no? Pag-aambag sa politikan at sa kulturang Filipino. Sanay ako sa mahabang kwento ni Dr. Ornedo, kaya kahit nasa klase niya ako, sanay na rin po ako. Kwento ko kay Yumi, uupo siya ng naka-4 cross legs. Tapos, magsasalita siya. 1.5 hours yun. Minsan po pag Saturday class po, 3 hours yun. Break lang po kami. Wala kami pong kain break. At para siyang isang balon na malalim na lagi at laging may tubig na laman na hindi natutuyuan. Nakaupo siya sa silya, sa likod ng mesa ng guro, tatalakayin ng paksa ng dire-diretso. Next please. Ang pangalang Dr. Florentino Ornedo ay kakambal ng kanyang pangunahing produksyon, ang Laji, Anivatan Folk Lyric Tradition. Pinagtuunan ng pananaliksik niyang ito ang tradisyon ng katutubong liriko ng mga Ibatan. Ang pananaliksik na isang dokumentasyon at preserbasyon ng pamanang kultural ng Batanes ang nagsatinig ng matindi at malalim niyang pagtatangi sa pinag-ugatan niyang bayan. Kaya napakainam po na tinatanghal natin, sinasabayan natin ang produksyong limbag na hindi magpapalimot sa kanyang ginawa o scholarship no, sa politikan. Isa siyang scholar na wari ay produkto ng Renascimiento. Bukod sa wika at panitikan, nag-ambag din siya sa filosofiya at antropolohiya. May natatangi rin siyang talento sa fotografiya. Lagi din po siyang may bit-bit na camera kapag may pagtitipon. May mga kuha din po nakuha niya sa akin, mga solo ko. Charot. Okay. So yun lang, sayang hindi ko nahalubog ito. Medyo gipit sa panahon. Sa lahat ng ito, si Dr. Ornedo sa akin ay mentor. Naghikayat at nagbigay ng oportunidad sa nooy mas batang mananaliksik na tulad ko. Next slide please. Nagtiwala at nagpataas ng pagtitiwala sa sarili ng mga batang scholar. Ang pinamatnugutan niyang Ad Veritatem, Multidisciplinary Research Journal of the USD Graduate School, ay saksi sa pagsasama-sama ng mga veterano at nakababatang scholar at ng iba't ibang disiplinang kanyang pinagtagpo. Lagi niya yung sinasabi, mag-submit ka lang, magsulat ka. Kung gayon, hindi lamang siya Renaissance man sa kanyang malawak na karunungan at talento, kundi isang scholar na namulaklak at nagbigay daan sa pamumulaklak ng iba pang scholar. Yun po yung legasya niya. Florentino, sa salitang Espanyol, mula sa salitang Latin, Florence, nang ibig sabihin ay blooming, flourishing, prosperous. Pangalang sawari ay itinakdana ng universo kay Dr. Ornedo. Naniniwala po ba kayo doon? Kung ano ang inyong pangalan, iyan ang kahulugan ng inyong tadhana. Florentino, blooming, flourishing, prosperous. Dahil sa proyektong Aklat Pagpupugay, ay nakilala ko ang mga scholar mula sa iba't ibang disiplina sa loob at labas ng pamantasang Ateneo. Mga scholar na binuksan ang curiosity ng corpus ng kanyang mga gawa at na-impluensyahan, direkta man o hindi. Next slide please. Introduce ko lang po. Nung binuko yung aklat, nakita ko kung gaano kalawak, no? Yung disiplina na naka-impluensya sa mga future researchers, no? Isang eksplorasyon sa dalumat ng katha, ang artikulo ni Alan Derain na katha o kata.
Lunsaran nito ang problematisasyon ni Florentino Ornedo sa silbi ng hermeneutika sa pag-alam ng kahulugan ng salita at sa suliraning nakapaloob sa gawain ito. Kung may mahabang panahong nakapamagitan o nakapagitan sa umuunawa ng salita at mismong salita, nagsimula ang dalumat sa pagkilala sa paggamit ni Alejandro Abadilla sa katha bilang modernong pantawag sa pampanitikang anyo na madalas na itutumbas bilang fiction o kwento. Next please. Ang artikulo naman ni Jovino G. Meroy na salaysay ng Tanawing Siyudad, interseksyon ng arkitektura at panitikan ay isang pag-uusisa upang maunawaan ang koneksyon ng arkitektura at panitikan at ang kasaysayan ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ng scholar ng maraming tekstong katulad ng Kwentong Siyudad upang suriin kung paano at bakit nagbago ang siyudad at arkitekturang Pilipino, nagsikap na lumikha ng kontradiskurso sa kung paano dapat bumubuo ng mga siyudad upang hamunin ang dominanteng naratibong hatid ng modernismo at globalisasyon. Marahil nakakwentuhan ni Jovi Meroy, kilo din siya, at kilo grad din po si Dr. Ornedo sa kanyang degree. Sa UST, kinukwento sa akin ni Dr. Ornedo, hindi sila lumilikha ng mga panibagong kalye dahil yung mga estudyante tinatapakan yung grass, yung damo. Ang tendensiya daw kasi ng mga lumilikha ng kalye, kung ano yung ginawa na bakas ng pagtapak sa damo, ginagawa ng semento. Sabi niya sa akin, Coralu, hindi dapat ganun. Manatili kung ano ang anyo, na bitbit ng anyo at tradisyon. Kaya daw sa UST, hindi dahil tumapak sa mga grass at nakalbo, gagawa ng semento. Lalakad ang mga estudyante sa tinakdang semento sa kanilang mga paroroon ng lugar. So lagi ko natatandaan doon si Dr. Ornedo. So ganito po yung ginawang papel ni Jovino Meroy. Pinag-usapan niya ang paglalatag ng syudad at ang kakibat na pagpapahalaga sa panitikan. Next please. Tinalakay naman ni Nicolo Rocamora Bitug sa artikulo rin niyang Galdon's She and Philippinization of Writing at the Ateneo, an Initial Look. Nakabahagi ito dahil si Dr. Ornedo po ang isa sa mga nagsimula ng kagawaran ng Filipino sa panahon ng diktadurya ng Marcos Sr. na kung saan naganap ang Pilipinisasyon ng Ateneo. Okay? Ang Pilipinisasyon ng Ateneo noong dekada 60 at dekada 70. Ang panahon ng aktivismo kung kailan pinagdedebatihan ng mga estudyante ang pambansang identity o identidad at binigyang diin ng mga paksang politikal gaya ng batas militar sa pamamagitan ng kanilang mga panulat. Next please. Binigyang diin naman ng artikulong si Florentino Ornedo at ilang tala sa pagsasaling ekolohikal ni Claudette ulit ang pagsasalin. Hindi lamang para mapanatili ang kultura at tradisyon ng ating mga ninuno, kundi para tugunan din ang patuloy na lumalalang estado ng kalikasan sa ika-21 siglo. Inilarawan niya ang ekosalin bilang isang proseso ng pag-uuri at pagsasalin na nakatuon sa kalikasan o ekolohiya at batay sa mga ideya mula sa ekokritisismo o ang aplikasyon ng ekolohiya at mga konseptong kaugnay nito. Next please. Sa artikulo naman, Agustin Martin Rodriguez na pakikipagtagpo sa katwiran ng katutubo bilang pamimilosopiya. Tinalakay niya ang mga kontribusyon ni Ornedo sa filosofiya, etnografiya, kasaysayan at panitikan ng bansa. Sinuri ng scholar ang mga akda ni Ornedo at ipinaliwanag kung paano hinubog ng mga ito ang filosofiyang Pilipino. Higit pa sa formal na pamimilosopiya, anya, nakatulong din ang masusing pananaliksik ni Ornedo sa katutubong wika at kultura, sa pagsisiyasat sa kanilang mga kwento, ritual, kaugalian, tradisyon at paraan ng pamumuhay. Lalong nauunawaan ang vital rationality o ang katutubong kaisipan na umuhugot mula sa mga karanasan ng komunidad. Next please.
Tinalunton at ipinaliwanag naman ng sanaysay ni Charlie Samuel Veric na modern art in America. Ay, sorry po, nalampasan ko yung kay. Tatlong kilabot na nagpapahaba ng gabi, ilang hamon sa mga manulat para sa kabataan ni Edgar Samar, tinalakay ang iba't ibang anyo ng kilabot. Ang kilabot ng takot, ang kilabot ng pagkamangha, at ang kilabot ng pagkasupil. At kung paano nakikita at nararanasan ang mga ito sa pang-araw-araw, sa social media, sa mga comics at pelikula. Samantala, tinalunto naman at pinaliwanag ni Charlie Samuel Veric sa kanyang Modern Art in Little America, Fernando Sobel, The Ateneo Art Gallery and Post-Colonial History, ang pinagmulan at pag-unlad ng Ateneo Art Gallery. Nakabilang din po ito sa binuo kong aklat para kay Dr. Niedo kasi ito po yung larangan ng visual na isa rin sa kanyang pagiging Renaissance man, no? Pagiging isang taong napakaraming larangang napuntahan. Kung saan gumanap ng mahalagang papel si Fernando Sobel sa pagtatatag nito noong 1960 sa donasyon nito ng kanyang curated collection ng mga modernong manlilikang Filipino na gaya ni Arturo Luz at Hernando Ocampo. Bit-bit ang malinaw na bersyon para sa modernong sining na Filipino. Ipinagpatuloy ni Sobel ang pagpapalago sa kanyang personal na curation ng mga likhang sining na mga katulad ni Joe Yoha, Vicente Manansala, Ang Kyukok at Anita Magsaysay po. Sa pamamagitan nito, ang mga akda, ang mga visual na sining na to, ang nagtatampok ng pag-aaral sa modernong sining at edukasyong estetiko. Panghuli, siya po ang tagalabas ng Ateneo na naging interesante sa pagbabahagi ng kanyang pag-aaral sa kanyang enkwentro din kay Dr. Ornedo. Next please. Ang konsepto ng sagal sa Batanes. Pagiging, hindi ko alam kung tama, sagal po o sagal? Tama, okay. Pagiging maswerte at paghuli ng maraming isda na artikulong isinulat ni Maria F. Mangahas ay bumalik sa mga karanasan ng mananaliksik sa Batanes noong dekada 90. Sa munting naratibo ay inilahad niya ang enkwentro kay Dr. Florentino Ornedo, isang ginagalang na scholar, historiador at pilosopo, at kung paano siya nagsilbing gabay at inspirasyon kay Mangahas. Naging tulay at patnubay sa kanyang pananaliksik si Dr. Ornedo sa pagpasok niya sa Batanes at pagsisimula ng kanyang etnografiya. Tinalakay niyang ibatan ang kanilang wika, kultura at kasaysayan. Nakasentro ang diskusyon ng artikulo sa komunidad ng mga mangingisda at sa konsepto ng sagal o ang taglay na galing o swerte sa pangingisda. Bawat scholar ay nakalugar sa kanyang lipunan at tumutugon siya sa lipunan ito. Sa mga naging ambag ni Dr. Ornedo, makikita ang tindig ng pag-unawa niya sa mundo at pagtangkilik sa kulturang Ivatan, sa kulturang Filipino. Next please. Nilagom ito ng kanyang foreword sa Laji, an Ivatan folk lyric tradition. Anya, he ought to regard his university education as not merely an avenue for personal advantage, but as fundamentally the means to acquire the wisdom to be of service to the community of his origin, both ethnic and national. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.